Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po everyone. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dito sa Middle East. Around Bahrain po. Magandang umaga. Kumusta ng mga OFW? At sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa atin lahat. Gagawa lang po tayo ng ating panibago na namang reaction video. Pasensya na po mga kabis, mga kapapi. Medyo namaos ako. Iba ho kasi yung climate dito eh. Parang namamaos lahat ng karamihan po ng sa ating mga kababayan. Dahil nga mainit, papasok yung taglamig. Kaya ganito. Sorry po ha. Napa-advertise tuloy ako ng hindi sa tuloy sa ilang lang. Sorry po talaga. So well, gagawa po tayo ng ating panibagong reaction video o sarili po nating opinion kung ano yung mga nakikita natin o na-obserbahan natin sa mga ina-upload na video kay Ka-Business at Papa Dins TV at kahit sino pa man po ay pwede nating reaksyonan. Depende po yun, diba? So well mga Ka-Business, mga kapapi, bago po yun natin umpisahan ang ating reaksyonan ko po itong pagkakakita o pagkakakilala nila Ka-Business dito sa bagong pagtulong nila dito sa taong grasa na katukayo ng ating makulit na Kuya Bong, ang number 1. Ang ito ay ang number 2 na Kuya Bong. So as I said, bago natin yan pagpatuloy, ako'y nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong subscribe natin dyan. Pindot na po natin dyan ang notification bell at yung subscribe at notification bell. Sorry po, nabaliktad na. Para updated po kayo sa aking mga nire-reactionan video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV. At yung pangalawa nilang channel, Ka-Business Family. Supportahan po natin yan mga Ka-Business, mga kapapi. At don't forget to subscribe din po sa kanilang mga kanya-kanyang bahay. Sila Ka-Business, Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yan. So, proceed na po natin mga Ka-Business, mga kapapi. Ito daw si yung taong grasa na kilala nila Ka-Business ay matagal na ito niyang nakikita. At ay syempre nagbabakasakali at inoobserbahan nila muna kung talaga bang okay itong tulungan o kaya hindi ito papalag, di ba? Kasi oo naman po talaga ang pagtulong sa ganyang mga klaseng tao. Hindi naman po natin sinasabi kung ano yung mga kababayan natin na ganyan. Minsan po na loss ng memories, naging for their lost memories, yung mga naging ano ba ang tawag diyan, naging matapang, naging mainitin, or hindi mo pwedeng kausapin dahil para bang mananakit siya or something. Kaya minabuti ni Ka-Business ay obserbahan muna itong si Kuya Bong number 2, the second. So ang ginawa ni Ka-Business na lagi daw niya itong nakikita ay parang siguro umano sa kanyang puso na talagang i-approach na lang niya. Nagbabakasakali siya na kung mabait ba ito o hindi. Siyempre nandun pa rin ang pag-iingat, 'di ba, kahit naman sino, 'di ba? So nilapitan nila ito, okay rin naman, at kinausap, sumasagot naman siya. Ayon kay Mrs. Ka-Business, nung tinawag niya si Kuya Bong number 1 ay sumagot itong si Bong the second, 'di ba? So wala lang yun kay Ka-Business na akala nila
talagang nagsalita lang siya, 'di ba? Ay yung pala yung ewan natin, totoong pangalan ba niya o yung palayaw lang sa kanya na Bong Bong ang kanyang pangalan. Na ang alam naman po natin may Bong na si kabisnes, si Bong Iskandor, 'di ba? Ang makulit na si Bong. Ngayon, kinausap nila at ay matagal na pala ito na nananatili diyan. Na ayon kay business, kinausap nila yung kalendarya doon na sila daw yung nagbibigay ng pagkain, sila daw yung nagbibigay ng mga damit na hindi naman daw niya sinusuot yung mga damit, at binibigyan daw nila ng pagkain, sila ang nagbibigay ng pagkain doon kay Bong, kay Bong the Second. So ang ang ano ni ka-business dito ay ang kanyang tawag dito ay kanyang amuhin, tulad ng paggawa niya, pag-aamo niya kay Bong. Kasi itong si Bong the Second, hindi siya tulad ni Bong Iskandor. Si Kuya Bong kasi na the first, nung nakilala siya, medyo pumapalag 'di ba? Na ayaw sumama, ay nangangalakal daw siya. Kumbaga si Kuya Bong nung nakilala siya, talagang sinasagot na talaga niya. Kumbaga, ang pagkakulit at pilosopo ni Kuya Bong nung una siyang nakita ni ka-business, yung Bong natin the second, ay nandun na. Pero itong the first, yung Bong nating the first, 'di ba? Marunong na talaga. Sumagot siya nung palabiro na siya, ganyan na siya, medyo makulit na. 'Di ba? Pero itong the second, sumasagot naman siya pero hindi siya, kumbaga, halos nagbibiro, 'di ba? Kung tutuusin natin, mas matagal si Kuya Bong the first, Bong Iskandor, dito sa lansangan, kasi almost ilang years siya. 17 years old pa lang siya nung nawala na yung mga magulang niya. Namaya pa yung dalawa niyang magulang. So from that age until 40 siya o 30 siya bago siya natagpuan nila ka-business, hindi ba? So ibig sabihin mas matagal si Bong kesa dito, kasi itong si Bong the Second ay 3 taon pa lang daw siya namamalagi diyan kung saan siya nakikita nila ka-business. So it means bakit ang parang itong si Bong the Second, kung titignan natin, siya, parang malala siya, 'di ba? Sa bagay, si Kuya Bong natagpuan si Bong Iskandor nung natagpuan siya ni Laka Business, ay wala naman siya loss of memories, 'di ba? Hindi naman siya naging parang eto kasi kay itong Bong the Second, para kasing mayroon na siyang mental disability. May mental parang yung pangingisip niya ay parang yung hindi naman siya totally na nababaliw, kasi hindi na siya gaano nagsasalita, hindi na siya gaano nagre-respond, di ba? Parang ganun lang ang mas yung kay Kuya Bong, kasi nga si Kuya Bong nakaka-relate siya or nakaka-respond siya. Etong si Bong the Second, parang hindi siya nagre-respond, di ba? So maganda na lang yung pagka-diferensya nila. Itong si Kuya Bong natin na number 1, Bong the first, ay nung kinausap siya, lumalaban siya. Kumbaga, nakikipaglaro din, nakikipag-jokeling din kay ka-business, hindi ba? Eto naman si hindi rin siya tumatawa, parang wala din sa kanya yung yung kakausapin siya na hindi siya nagre-respond agad. Parang ang katulad niya ay si Tony. Naalala natin si Tony yan, na hindi gaano nagre-respond, hindi gaano sumasagot pag siya kinakausap. Pero itong si ating Kuya Bong the first, ay agad siya nagre-respond. At sa part 3, sumama na siya, sumunod na siya kay Laka Business. At ay binilhan ng mga damit,
niligo at nilinis nila itong si Kuya Bong. The first, nung part 3 na. Etong kay Bong the second, nag part 3 na. Parang mahirap pa rin siyang suyuin ni ka-business. Pero hindi nawawalaan si ka-business ng pag-asa. At alam na alam ni ka-business, masusunod din niya ito. 'Di ba? Matutulungan, mapagamot, at mabihisan, mabigyan ng magandang kinabukasan itong si Bong the second. Kasi ayon kay ka-business, may healing siya na sa taong pwede niyang tulungan ay hindi niya binibitiwan, 'di ba? Kung naumpisahan niya na 'yon hanggang yung tao nangangailangan ng tulong, hindi niya yung basta-basta bibitiwan, 'di ba? At ay ito ang ka-business kasi, mga kapapi, mga ka-business, ugali kasi ni ka-business ay yung bang pag tumutulong siya, hindi siya mo basta-basta mapasuko. Yun yung ka-business, hindi ba? So dito kay Bong the second ay yun ang kanyang mission ay ang mapasunod niya at matulungan, mapagamot at mabigyan ng magandang kinabukasan. 'Di ba? Kung sakasakali itong si Bong the second ay susunod kay ka-business, 'di ba? Wala namang napunta kay ka-business na tinutulungan niya na hindi gumanda yung buhay. Hindi ba? Apwera lang yung iba naging suwail sa ka-business. Diba? Naging negative sa kanila ang pagtulong ni ka-business, diba? Pero pag positibo ka, pag nandyan ka sa family ka-business, naging positibo lahat ang pananaw mo sa buhay. Hindi pwedeng hindi magbago ang buhay mo. Hindi magbago ang lahat-lahat sa iyo. Kasi ang pagtulong ni ka-business, hindi lang sa sarili mo, kasama na pati pamilya mo. Kaya nga kung nagtumutulong si ka-business, kung may tinutulungan siya, gusto niya makita ang pamilya mo. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ng mga ibang mga negative thoughts, negative thinker dyan, na nagtumutulong daw si ka-business, package deal. Ibig sabihin, buong pamilya tinutulungan ni ka-business. Yung kasi, ang original na charity vlogger, hindi yung isa lang ang tutulungan mo kung sino yung nakita mo. Dapat, maging tulad tayo ni ka-business kung tutulong tayo. 'Di ba? Kasama na ang pamilya kung tutulungan mo. Kasi ang ugat naman ng tao tinulungan mo ay ang kanyang ama't ina, kung saan siya nanggaling. Anuman ang sistema o anuman ang estilo ng pamumuhay nila, ay hindi mo dapat isa-alang-alang dahil lamang nakita mo doon kung ano yung estilo ng buhay nila, hindi ba? So ganito, yung pagkakilala nila doon kay Kuya Bong the first, agad nila tinanong, no, pamilya ni Kuya Bong, agad nila sinubaybayan yun, nagtanong-tanong sila, alam naman natin yun, na gusto talaga malaman ni ka-business kung sino si Kuya Bong, kung ano yung pamilya niya, kahit yumaon na yung mga pamilya niya, gusto pa rin niya makilala yung ibang pamilya ni Kuya Bong. Yun nga naman talaga, wala talagang lumabas, wala talagang nagpakilala kung sino si Kuya Bong, hindi ba? Yung mga kaibigan lang ng nanay ni Kuya Bong ang nagpakilala, di ba? Mga kaibigan or kumare niya, nakilala din ni Bong. Dito sa Bong the second, hanggang ngayon wala pa rin nagpapakilala, hindi ba? Nanawagan sila ka-business, binigay yung yung address or sa all details nila para maka-reach out sa kanila, pero hanggang ngayon wala pa rin. So ibig sabihin itong si Bong the second, although may family siya, pero hindi na siguro nila talagang binigyan ng pansin ito.
Kasi for 3 years sa lansangan, no? Kung may pamilya ka talaga na nandyan lang, malapit sa'yo, tuwing makikita ka, hindi ka naman talaga matitiis kung hindi ka kukunin o hindi ka rin uuwi mismo ikaw. Marami tayong nakikita dyan, marami akong na-experience dyan. Doon mismo po sa lugar namin, may ganyan. Pero umuwi siya sa pamilya niya. Yun lang nga, hindi nga talaga siya masaway ng kanyang pamilya, ng kanyang ina at ama. Kasi yun na siya, pero hindi yun talagang natutulog sa kalsada. 'Di ba? Mayroon mga mental disability sila kasi ayaw nilang malapitan sila at humihingi sa mga tindahan ng kaunting palimos, pero pagtutulungan mo ayaw nila. Pumapalag, nananakit, nagagalit. Yun ang nakaramihan nakikita natin. Kaya dito kay ka-business, maganda yung obsermahan na maganda nga talaga yung pananaw ni ka-business sa kanyang buhay, pananaw niya sa kanyang sarili, pananaw niya sa kanyang estilo niya sa pagtulong, ay uobserbahan muna bago lalapitan. Baka manakit, o baka tatakbo, matakot, o baka kung anong gagawin, hindi ba? So at least, ngayon, na ito'y naumpisahan na ni ka-business, hindi na niya itong hindi kumbaga hindi niya ma-finalize kung ano yung talagang dapat ay maitulong dito kay Bong II. Hindi ba? So nakita naman natin na halos magkapareho nung nakilala ni ka-business si Bong I dito kay Bong II, hindi ba? So yun po mga ka-business, mga kapapi, ano. Masaya makita natin, masaya sa damdamin, maluwag sa dibdib na si ka-business ay isang charity vlogger na tumutulong sa ating kababayan na higit nangangailangan. Mga ka-business, mga kapapi, ang ganyang may mga mental disabilities, may mga ano sa pangingisip, yung bang parang may naano sa pangingisip, yung naiba yung pangingisip nila na hindi na naging normal, naging baliw na, may mental illness na sa pangingisip, ay mahirap pong pakibagayan at mahirap pong kausapin niyang ganyan. So dito sa hikain at kamisyon ni ka-business bilang isang charity vlogger na hindi niya namang pinipili, walang kinikilingan, walang pinipili kung sinong tinutulungan, at ay nandoon pa rin ang iniisip ni ka-business, ang pag-iingat na lumapit sa mga ganyang klaseng tutulungan, hindi ba? Pero marami naman talaga siyang natutulungan na ganyan ang nagtatagumpay siya. Mabigo man siya, pero magtatagumpay pa rin siya in the end. Katulad na lang po ng ating Kuya Bong. Pero hindi natin sinasabi si Kuya Bong isa siyang baliw, hindi siya baliw, ano? Normal si Kuya Bong. Yan nga ang kulit, 'di ba? Ang ano lang natin doon, na-depress lang talaga siya kasi nawalaan siya ng magulang. Itong si Bong II, hindi natin alam kasi hindi nga talaga siya nagsasalita. Hindi nga lang talaga siya kakausapin, hindi talaga siya magsasalita ng katulad ni Kuya Bong I. Para kasi si Bong II, para kasing si Tony, hindi gano'n nagsasalita. 'Di ba? Pero naman itong si Tony ay nagsasabi siya kung sino yung mga magulang niya. May kapatid siya. Etong si Tony, si Bong II, ay hindi nila mapaano kung sino-sino yung mga magulang, kung saan siya nakatira, kung sino-sino yung mga kapatid niya. Wala. Kaya nag-aantay sila ka-business na ma-reach out sila ka-business dahil nagbigay sila ng details nila para ma-reach out sila ng pamilya nitong si Bong II, di ba? So para naman malaman nila kung ano yung punot dulo ba't siya nagkaganyan. Kasi hindi nga nagsasalita talaga itong si Bong II. Hindi niya sinasalaysay kung bakit nagkaganyan siya, kung may pamilya siya, kung may nanay siya. Ayun, para kung don't get me wrong, kung mali naman po ay you can comment na kung may nasabi ako do. If I'm not wrong, nasabi niya yun na wala na raw siyang nanay. Yun lang ang alam. Pero malimit kasi ang kanyang mga sagot about his family.
So paano yung ano ni ka-business doon kung halimbawa hindi siya magsasabi kung sino yung pamilya na at walang nagre-reach out sa kanya. So it means tutulungan ni ka-business itong si si Bong II para gumaling at mapaayos ang buhay niya. Siguro doon siya magsasalita, doon siya makilala ng kanyang mga pamilya. Hindi ba mga ka-business, mga kapapi? So well, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe naman po at likes and share at comments ng aking mga videos, mga ka-business, mga kapapi. Support po ninyo ako. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at bago kong subscriber at mga komentor at mga nanonood dyan. Hindi ko pa man po kayo maisa-isa, pero ako taos-puso nagpapasalamat sa inyo sa pagsilip at pag-subscribe ninyo sa aking munting bahay. Maraming salamat po. I do appreciate that. May Allah bless you po, mga ka-business, mga kapapi. So, huwag po natin kalimutan suportahan ang mga siyam na kagwang at ang Papasundot TV na kaibigan ni Papa Dins TV at ang aking mga kasamahan reactors. Nandyan po silang lahat sumusubaybay at nagbibigay ng sarili nating opinion o kanya-kanyang opinion o reaction dito sa Ka-Business Official Papa Dins TV. Ang aking mga magigiting kasamahan na reactor, Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Fresh Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Riat Vlog at ang Ma'am Inday Okray TV. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong suporta. May Allah bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, binabanat lang. Bye! See you again!